Boris, no? And ano naman, ang importante diyan, siguraduhin na yung proyekto ginagamit sa tama, no? Hindi ninanakaw. Pero sabi ng iba naman ko ay Sek, parang mga small fish naman ang kinukulong ninyo. Oo, dapat meron kayo kukulong. Ito nga ho ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction update page. Narinig naman ho natin kay Alvin, mga ka-update, na marami nga ho nagre-reklamo sa ating milyong-milyong kababayan na bakit mga small fish lang ho yung napakukulong. Ha? Yung pag-iimbestiga ho kasi ng ICI, mga ka-update, napakalabo ho niyan. Malabo ho talagang imbestigahan itong mga malalaking crocodile tulad na lamang ho neto. Ito mga ka-update, ipapakita na ho natin. Ayan. Ito pa lang mga ka-update, ICI, itinanggi na pinoprotektahan nila si Romualdez. Sino ho ba yung unang-unang binabanggit na mastermind o sangkot dyan sa flood control issue? Tanong ko lang ho sa inyo mga ka-update. Sino ho ba? Yan ho, si Martin Romualdez, si Martin Romualdez. Pero hanggang ngayon ho ba, may napatunayan na ho ba ang ICI? O yung mga hindi kilalang tao, yung mga small time lang ho, yung pinag-iinitan nila? Si Saldico mga ka-update, nasa ibang bansa nagtatago, alam ho natin. Pero naglalabas ng ebidensya, resibo, kung paano chap-chapin, yung mga budget, kung paano ho nila nakawin. Pero hanggang ngayon ho, meron po bang ginagawa ang ICI? Wala ho, kasi nga sino ho ba yung gumawa ng ICI mga ka-update? Si Marcos Jr. Kaya magtataka pa ho ba tayo mga ka-update na itong mga malalaking isda hanggang ngayon nakakalaya pa rin. Ini-enjoy pa rin ho yung mga bilyon-bilyon na ninakaw ho nila. Kaya tama ho yung tanong nitong si Alvin na bakit mga small time, mga fall guy lang ho'y nakukulong. Yung mga malalaking isda mga ka-update, wala ho. Siguro ito mga ka-update si Vince Dizon, panigurado magre-reklamo naman ito ng anti-graft kay Martin Romualdez. Pero tingin nyo ho ba? Patutuhanan ho yan. Gawa-gawa lang ho nila yan. Pinapakita lang ho nila mga ka-update na may resibo ho sila. Tinatrabaho ang mga sangkot sa flood control issue. Pero tingin nyo ho ba ikukulong nila yan? Si Romualdez? Malabo ho mga ka-update. Malabo ho nilang ikulong yan dahil alam naman ho natin yung connection, yung galamay netong taong ito. Diba? Kaya mga update, pakinggan na ho natin. Ito naging interview kay Vince Dizon. Kaya mga update, kung bago lang ho kayo sa ating channel isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Rekta na ho tayo. Magandang umaga, Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Hi, Sec! Good morning, sir. Good morning po. Morning, Kuya Alvin, Ma'am Doris. Good morning. Naku, hindi ka nagising kanina. Nag-adlib kami na nag-adlib. Sabi namin, hindi papasok na si Dizon. I'm so sorry po. Pasensya na po. Oo, hindi na yung boses naman ni Secretary. Kawawa naman. Anyway, let's go straight to the point. Ano po? Yung una kong gusto itanong sa inyo, ano itong na-discover ng ilang senador na meron nagdodoble-doble na naman, may mga duplicate projects, iba lang yung pangalan. Ba't may ganyan pa, Sek? Akala ko nililinis na natin. Ang pinakita po ni Senator Ping Lacson nung Senate budget plenary namin nung nakaraang gabi, nung 2025, no, unang-una yon, no, meron siyang pinakita ng mga proyekto na doble-doble, no, nung 2025. Actually, yung 2026, may nakita din kaming mga ganon, Alvin at Doris, no? Kasi alam niyo naman po, pumasok ako sa DPWH September. Nasa Kongreso na po ang budget, no? Sinabmit na po ng DPWH at ng DBM yan. Pero, meron po kami mga nakitang ganyan. At ang ginawa po namin sa tulong po ng Kongreso at ni Senator Win Gatchalian, ng chairman ng Committee of Finance, on Finance ng Senate, is marami po dyan, una, tinanggal na namin, no? At ikalawa, pina-validate namin kung yan ba ay parehong project o yan ba ay continuation o ibang parte ng project. Pero sinigurado namin na kung yan ay kunyari tulay na hindi pa tapos, natatapusin, kinlarify dun sa project title na yan ay for completion na project. At naglagay kami nung tinatawag nilang mga station number na require po ni Senator Win Gatchalian para po alam ng mga kababayan natin na itong pondong ito
para sa continuation o completion ng proyektong ito at ganito kahaba yung gagawing kalye o tulay. So yun po, no? Yun po ang ginawa nating pagbabago dito sa budget na sponsor po ni Senator Win Gatchalian sa Senado ngayon. So walang irregularidad, Sec? Well, hindi mo natin alam kasi marami po tayong tinanggal eh. No, hindi natin alam kung yung mga tinanggal natin may irregularidad. Pero ang role namin kung ito ay hindi ma-validate on the ground mismo ng mga taga DPWH, hindi yan ilalagay sa budget. Kaya kung mapapansin nyo, malaki po ang tinanggal pa ng Senado sa budget ng DPWH. Kasama po yung mga yan dun sa mga tinanggal nila. Kasi ang tanong po sa akin, kung ito ba ay hindi ma-validate, pwede ba yung tanggalin? Ang sagot ko po doon, opo, please pakitanggal po yung mga proyektong yan. Opo. Ano itong sinasabi naman ni Congressman Leandro Naviste na file na ibinigay daw sa kanya ni Yusek Cabral na para bang patunay na meron pang hindi na-expose na katiwalian dyan sa DPWH Secretary? Hindi ko po alam ang binigay sa kanya ni Yusek Cathy Cabral. Pero ang masasabi ko lang po, lahat po ng dokumento ni Yusek Cabral, lahat po ng dokumento, ano po yan, available po yan, binigay po natin sa ICI at sa Senado mismo. No, request din po yan ni Senator Loren Legarda mismo sa amin. At yan po ay binigay din natin sa Senado. Hindi, pero what does... Yan po ata yung mga allocable, non-allocable, no? Yan po ata yun. At binigay po natin yan para sa NEP, para sa General Appropriations Bill, sasubmit din po natin yan. At para din dito sa ibang versions ng budget for 2026. Hindi, pero anong essence po nung dokumento, nung file galing kay Yusek Cabral? Hindi What does it prove? Hindi ko po alam kung ano yung dokumentong yun, Alvin eh. Akala ko kamo sinabmit nyo. Akala ko kamo sinabmit nyo sa mga senador. Oo. Sinabmit, pinapakita po doon yung distribution per district. Per district po, per congressional district. Kung ano yung mga total ng mga proyekto ng DPWH per congressional district, kung ano yung sinasabi nilang allocable at non-allocable. Yun po ay sinabmit natin. So ibig sabihin parang makikita natin doon kung aling distrito ang may pinakamalaking allotment. Yes, tama po. But as to whether may katiwalian, hindi pa natin, wala pang conclusion doon kasi pwede naman na malaki yung allocation mo pero nagamit mo sa tama. Tama po. Ang ano naman po, ang lahat naman po ng distrito ay may proyekto. Opo. Alvin at Doris, no? And ano naman, ang importante diyan, siguraduhin na yung proyekto ginagamit sa tama, no? Hindi ninanakaw. Pero sabi ng iba naman ko ay Sec, parang mga small fish naman ang kinukulong ninyo. Oo, dapat meron kayo kukulong. Umpisa pa lang po yan, Alvin, Doris, no? Umpisa pa lang po yan at nakita niyo naman po kahapon mismo. Walong kongresista po ang referan natin, rekomendahan natin ang mga kaso sa ombudsman kasama ng ICI. Kasama po dyan si former Congressman Zaldico, kasama din po dyan si Ayun nga mga ka-update, 8 kongresista, unang-una daw ho dyan si Zaldico. Binanggit niya ho si Zaldico, ito hong big crocodile na ito mga biti, papagita natin. Ay, napakalaki ho sa screen, Makapal-kapal ho yung pagmumukha na ito mga ka-update, Ayan ho. Breaking news. ICI, there is no finding of guilt versus Romualdez in Ombudsman referral. 8 kongresista pero yung banggit na yung pangalan, yung dawit na yung pangalan mga ka-update, wala ho silang magawa. Paano nga naman kakasuhan mga ka-update kung mismong sila rin yung nag-iimbestiga? Hindi mo pwedeng kagatin yung kamay na nagpapakain sa'yo. Diba? Kaya kaduda-duda ho yan. Pa-imbestiga nyo ho yan dyan mga ka-update sa Blue Ribbon pero hindi ho si Ping Lacson yung mag-iimbestiga. Ibalik nyo ho si Senator Marcoleta kasi ugong-ugong na ho ngayon mga ka-update yung Blue Ribbon Committee parang ititigil na raw ho at yung ICI na ang mag-iimbestiga sa lahat ng flood control anomalies. Kaya wala ho tayong malalaman o hindi ho pwedeng makulungan hanggat sila yung nag-iimbestiga. Babanatan lang ho nila dyan mga ka-update itong mga small time lalong-lalo na ho
yung taong nagsasabi ng katotohanan na pilit mo nilang hinahunting. Sino ho ba yun mga ka-update? Walang iba kundi si Saldico. Nilaglag niya ba naman si Sandro Marcos? Nilaglag niya ba naman si Martin Romualdez? Si Marcos Jr.? Walang iba. Tsaka ho, yung First Lady. Diba? Nilaglag niya na ho lahat yan. Kaya ho siya talaga ang pag-iinitan dyan. Pero yung crocodile na yan, mga ka-update, malabo ho nilang pag-initan yan dahil sila rin ho yung gumagawa ng kaanimalan dyan sa ICI. Sila rin ho yung nagpapatakbo niyan. Diba? Napaghahalataan ho ito si Vince Dizon, mga ka-update. Napaghahalataan na bias, tagilid ho. Congressman Garjola, kasama po sila Congressman, marami pa, no? Walong kongresista yan. At sinabi pa nga ni Chairman Andy Reyes na initial pa lang po yan. Opo, anong papel na mga ito? So, parating na po tayo dyan. Opo. At alam naman po natin din na may warrant of arrest na rin laban kay Congressman Zaldico. No? At in-announce na rin ang ating Pangulo kahapon na makakansila na rin ang passport ni Zaldico. Kaya gigit na ang mundo niya. At mahuhuli din po natin siya. Yung 8 congressman, Secretary, paki-explain po, no, kahit briefly lang, ano ang papel? Ano ang katiwalian na ginawa nila na kailangan silang kasuhan? Opo, unang-una po, no? Ang mga 8 congressman na yan, kasama po si Zaldico, sila Congressman Garjola, etc., meron kongresista sila, kawani sila ng gobyerno, sumumpa sila sa konstitusyon, na protektahan ng konstitusyon at sundan lahat ng mga batas, pero meron silang construction company na sila o ang pamilya nila ang pagmay-ari at meron silang mga kontrata sa DPWH. So doon pa lang po, paglabag na sa batas yun. No? At ang dami pong kontrata. Kung makikita nyo po, no, 20 boxes of evidence ang sinamit po natin kahapon. At bilyong-bilyong pong kontrata ang nakuha nitong mga kongresistang ito. So yun po ang tingin namin malakas na basehan para dun sa iba't ibang kasong rekomenda natin kasama. Vince Dizon, ha? Yung sinasabi mong bilyon-bilyon, oo, totoo yan. Pero yung hinuhuli dito, yung malaking isda, hindi yung mga small time na mga contractor. Yung mga malalaking isda, pinangalanan na. Si Gutesa pinangalanan na kung sino yung mga nasa likod nito. Si Saldico nagpangalan na kung sino yung mga may ginagawang kabalbalan. Pero hanggang ngayon, sino yung mga binibira ho nila? Yung mga small time, mga ka-update. Yung mga maliliit, mga alipores pa lang ho yan. Wala pa ho tayo sa exciting part. Nagpapakita lang ho sila ng resibo. Diba? Ang plunder, kasama ang anti-graft, kasama ang bribery, kasama ang conflict of interest, at iba pang mga kaso. So itong mga congressman na ito, malamang makukulong din ito. Kung mag-aarestuhin din ito sooner or later. Ang sabi po ng Pangulo natin paulit-ulit, wala pong special treatment, wala po tayong sisinuhin. So kung ano po yung nakita ng mga kababayan natin na nangyari sa mga unang naaresto, unang nakasuhan, kasama na rin si former Congressman Zaldico, pag siya po naaresto na rin at malapit na po yan, ganun din po ang mangyayari sa lahat ng makakasuhan. Opo. Yung mga... Ayan mga update, narinig naman ho natin na walang special treatment. Binanggit niya ho sino yung pinaka-paborito niyang binabanggit. Si Saldico. Diba? Siya ho yung pinag-iinitan. Pero tingin niyo ho ba mga ka-update, kauwi na itong si Saldico dito, ikukulong ho nila yan? Tanong ko lang ho sa inyo, tingin niyo ho ba ikukulong nila yan? Malabo hong ikulong yan. Baka nga nasa eroplano pa lang ho, pababa ng eroplano, mga ka-update. Doon na ho nila. Alam niyo na. Marami pa hong kakantayan si Saldico. Kaya mas okay na muna yan, mga ka-update, na wala ho siya sa ating bansa. Na okay na muna ho yan, na nagtatago siya. Sige, alam ko, galit ho tayo sa kanya na isa ho siya sa mga may alam, bilyon-bilyon din ho yung mga nakuha niya. Pero alalahanin ho natin, mga ka-update, na itong si Saldico, isa ho sa most credible witness o most credible. Kasi nga mga ka-update, marami pa hong hindi nasasabi na ilalahad si Kong Saldico. Sigurado mga ka-update, ilalabas niya rin ho yung mga taong gustong magpa-impeach kay VP Sara na di umano nagbibigay daw ho ng 50 to 150 million pesos para nga ma-impeach si Sara.
Tapos hindi lang ho yan. Sigurado pa mga ka-update, ilalantad din ho na itong si Kong Saldico yung ginawa nilang kaanimalan kay Pangulong Duterte. Yung biglaan pong pinalipad si Pangulong Duterte sa ICC. Ilalantad niya ho yung mga yan mga ka-update. Kasi nga ito nga si Lisa Araneta, nilantad niya na hong hawak yung mga imports, yung mga bigas. 'Di ba? Oh, eto pa hong sila BP Sara. Marami pa hong ilalantad dyan. Marami pang sikretong hindi nakakalakal. 'Di ba? Tapos si Auntie Claire, tahul ho ng tahul yan. Bawat ho, tuwing nagsasalita ho kasi itong si Saldico, mga ka-update, agad ho naka-rebat yung Malacanang. Agad ho tumatahol parang si Sandro Marcos. Agad ho silang bumubuelta na kesyo, ganyan. Hindi lang ho nila matanggap na yung kanilang amo, dawit na pinangalanan ni Kong Saldico. Di ba? Assets po nito, yung mga naakusuhan, ano na po ba, naibabanan ng AMLAC yung pag-freeze ng kanilang mga assets? Kasi parang ang mga tao sinasabi, puro kayo akusasyon. Pero andiyan pa rin yung kanilang, oo eh. Hindi po. In fact, in-announce nga po ng Pangulo mismo kahapon na as of yesterday, 12 billion na po ang na-freeze na assets. Alam nyo, siguro maganda din, matignan nyo din yung mga nakaraan, no, na mga kasong final, no, tungkol sa corruption. At ito po ang pinakamalaki na na-freeze na po ng mga assets in history. No, 12 billion na po at umpisa pa lang po yan. At in-announce na rin po ng Pangulo, kasama na rin po dyan yung mga air assets ni former Congressman Zaldico na amounting, sabi po ng Pangulo natin, amounting to 4 billion pesos. Kasama na rin po yan doon. Sige, Secretary, ano po, tuloy-tuloy po tayo. Sige po. Sabi ko nga, no, hindi po salita lang ang ating ginagawa dito, no. Konkreto pong aksyon na nakikita na natin na nangyayari. Ito pong mga na-freeze na asset, ito pong mga nakasong na file, at yung pong mga kasong ito, una pa lang po ito sa napakaraming kaso. Sinabi nga po ni Ombudsman Boying Remulla kahapon, no, umpisa pa lang po ito. Yeah. Si former Speaker Martin Romualdez, meron din po kayong ni-refer, na reklamo. Opo. Pakikwento nyo, what is the basis? Ano naman po ang ebidensya ninyo at ano ang kaso laban kay dating Speaker Romualdez? Opo. Ang basis po ng aming referral, tandaan nyo po, no, ito po ay referral pa lang. Ang ibig sabihin po nito, binibigyan namin ng ebidensya at ng mga dokumento ang Office of the Ombudsman kasama ng ICI para ang Ombudsman gawin niya yung kanyang responsibilidad at mandato na mag-case build-up, magdagdag ng ebidensya at eventually mag-file ng mga kaso. At nag-recommenda po kami ng iba't ibang kaso laban kay former Speaker Martin Romualdez at kay former Congressman Zaldico. Kasama dyan ang plunder, anti-graft at bribery. Ang pinadaga po namin sa kanilang mga ebidensya, number 1, yung napakaraming kontrata na nakuha ni former Congressman Zaldico nung kanyang mga kumpanya na allegedly linked sa kanya. Ang SunWest, ang Hightone, at pinapakita po doon yung mga kontratang nakuha nationally, pati na rin sa Leyte. No? At ito yung pinapakita natin na dumami po ang mga kontratang ito nung naging Committee on Appropriations Chairman si Congressman Zaldico. At iba pa dyan, yung mga sworn testimony ng mga iba't ibang tao sa Senate Blue Ribbon hearing na nag-link kay former Congressman Zaldico kay former Speaker Martin Romualdez. Ito po kasama dyan yung testimonya na rin ni Gutesa sa Blue Ribbon. Hindi lang yung affidavit dahil yung affidavit may mga question po dyan. Pero yung transcript of records na sworn testimony ni Gutesa at ng iba pa sa Senate Blue Ribbon hearing. So ibig sabihin, madadali o magagamit ninyo laban kay former Speaker Romualdez yung testimonya ng Gutesa and the fact na maraming proyekto itong kumpanya ni Zaldico sa Leyte. Is that what you're saying? Sorry po, paulit po, nawala po ng konti. Ibig sabihin yung ebidensya ninyo laban kay Romualdez, isa sa mga ebidensya yung testimonya ni Gutesa and the fact na dumami ang proyekto sa Leyte nung panahon siya ang speaker. Hindi lang po Leyte, no? Buong bansa, no?
buong bansa po. Dahil alam niyo naman po, ang saklaw ng Committee on Appropriations Chair na si Zaldico, hindi ang Sagaite, kundi buong bansa din. Kaya nga. At dumami po talaga ang mga kontrata. Opo, tama po kayo. So, posible na sa mga susunod na linggo, pati si Speaker at yung iba pang congressman, malalabasan din talaga ng warrant of arrest. Isa na yan, oo. Unang-una po, no, hindi pa po ito kaso. No, ito po ay magkakalap pa po ng ebidensya. Ito po ang Magsasampa daw ho ng kaso si Vince Dizon dito kay Martin Romualdez. Pero ngayon mga kabdit, binabawi niya ho. Hindi pa raw ho ito sasampahan ng kaso o ano hong ibig sabihin yan? Tanong ko ho sa inyo, ano hong ibig sabihin na itong sinasabi nito si Vince Dizon? Wala ho, hanggang salita lang ho talaga, hanggang mga small time, mga alipores lang ho, yung kayo ho nilang kasuhan. May makukulong na ho pero hindi nga natin kakilala kung sino sila. Diba? Pero yung mga dinadawit yung mga pangalan, yung mga malalaking isda ho, wala ho, hanggang salita lang. Ito si Vince Dizon. Diba? Pinaliwanag ni Ombudsman Boying Remulla kahapon na magkakalap pa ng ebidensya ang Ombudsman at after that po, dun sila magpa-file ng kaso sa Sandigan Bayan. Sa Ombudsman pa lang po tayo nagpadala ng ebidensya. Hindi pa po ito fina-file ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Di katulad nung kaso sa Oriental Mindoro na final na po ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Kaya po naglabas na po ng mga warrant of arrest laban kay Zaldico at sa iba pang mga suspect dito sa kasong ito. Secretary, how do you think, how high does this go? Gaano ka taas ang aabutin nito? Hanggang saan? O hanggang saan ang Sabi po aabutin ng nito? Pangulo natin, it will go as high as where the evidence leads us. Kaya po dapat talaga evidence-based tayo. At kung meron tayong ebidensya, ito dapat ay ipasa natin sa Ombudsman dahil ang mandato po ng ating Ombudsman is magtagap pa ng mas maraming ebidensya at eventually magpa-file po ng mga kaso sa ating mga korte. Hindi, paano kung aabutin yung presidente? Yan. Kasi mismong si Zaldico, tinuturo niya, ang tinutumbok niya yung presidente mismo. Ngayon, First Lady. Alam niyo po, paano yun? Ano po wala po akong at tiwala at paniniwala sa mga pinagsasabi ni Zaldico. At tingin ko po, dapat po ang ating mga kababayan, hindi maniwala dyan. Dahil unang-una po, isa lang po, nagpe-Facebook lang araw-araw o every other day. Kahit sino po sa atin pwedeng mag-Facebook at pwede pong magsabi. Ang true test po is umuwi siya at sumumpa siya. O, di ba pare-pareho lang ho sila ng script eh. Narinig naman ho natin sa kanya na hindi ho siya naniniwala sa mga sinasabi o pinapakitang resibo ni Zaldico. Doon pa lamang mga kabdit, magduda na kayo. Kung bakit ho ganyan magsasalita itong si Vince Dizon. Tapos sasabihin nila, makakasuhan itong si Martin Romualdez. Si Marcos Jr. nga dinadawit din eh. Tapos mas naniniwala pa rin siya, diyan kay Marcos Jr. Yan ho ba yung totoo nag-iimbestiga? O gumagawa lang ng pakitang gilas sa social media? Tanong ko ho sa inyo. Diba? Halatado ho sila mga ka-update. Hindi ho nila ipakukulong yan si Romualdez at saka si Marcos Jr. Imposible ho yan. Hinihintay lang ho natin mawala sa pwesto itong si Marcos Jr. Pumalit si BP Sara, magbabago ang gobyernong ito. Magbabago ho lahat dyan. Malilinis lahat ho ng mga kurap. Mawawala ho yan sa pwesto. Yan po yung sinisigurado natin. Pin niya ang mga kaso, mag-file siya ng mga counter affidavit niya, which by the way, never siya nag-file ng counter affidavit sa ombudsman. Alright. No, kaya nga po nag-file na ng kaso ang ombudsman dahil winave po niya ang kanyang right. Sino naman po ang maniniwala sa taong nagsasalita sa Facebook at sinasabi pa niya ni isang pera wala siyang natanggap? So kung panunumpaan niya dito, yun po ang hamon ng Pangulo natin sa kanya. Kung bumalik siya dito, harapin niya ang mga kaso, sumumpa siya at dito tayo magharap-harap. Habang hindi yung nangyayari yun. So kung gagawin niya wala po dapat maniwala sa mga pinagsasabi ni Zaldico. So kung gagawin niya yun, Sec, o ano mangyayari? Kung gagawin yan, sige, uwi ako. Manunumpa ako. At maglalabas ako ng ebidensya. Gawin niya yun. Gawin niyo, sabi nga ng Pangulo, Zaldi, nandito ako sa Pilipinas. Hinihintay kang kita dito, umuwi ka.
Maghaharapan tayo dito. Okay. Sinabi po yan ng ang Pangulo hamon. natin mismo yan Opo, kahapon. opo. Yun po ang hamon niya. Alright. Kasi nga po, meron daw pong tumawag sa Pangulo natin na nagbablackmail pa. Sabi ng Pangulo, I don't negotiate with criminals. Yun po ang sabi ng Pangulo natin. At ang sabi din niya nung isang araw, nung ginaunch po niya yung transparency portal, Zaldi, nandito ako. Umuwi ka. Harap-harapan tayo dito. Yun po ang sinabi ng Pangulo natin mismo. Dyan pa lamang sa mga salita nitong si Marcos Jr., mga kabdi, sino pa bang maniniwala ho dyan? Mismong ate niya nga hong si Senator Amy nilantad yung pagiging addictus benedictus ho niya. Tapos tingin nyo ho, yung milyong-milyong Pilipino, maniniwala pa sa mga pahayag niya yan. Papauwi niya si Saldico para ano? Tirahin ho nila? Tanong ko lang ho, para ano? Tirahin ho nila? Diba? Nasa airport pa lamang ho yan. Naku, wala na ho. Tapos sinasabi ni Marcos Jr. na kung totoo yung sinasabi niya, bakit daw nagtatago siya? Natural. Gusto niyong patahimikin yung tao. Bakit daw si Marcos Jr. Nagpapakita? Siyempre presidente yan Pagpapakita ho talaga yan. Diba? Yung mga pagdadaldal ho nila yan, mga kapatid, walang katuturan. Wala ho katuturan. Etong ginagawang imbestigan itong si Vince Dizon, mga kapatid, wala ho. Puro salita, walang gawa, walang kulong sa mga totoong mananagot o yung mga totoong malalaking isda. Kaya mga kapatid, kung meron ho kayong opinion, komento, ukol nga dito sa haka-haka o imbestigang biro-biro ni Vince Dizon, magkomento na ho kayo sa ating comment section.